Masayang naglalaro ang mga bata sa Takahara Academy, samantala napansin ni Tokyo na tulala na naman si Mimihime sa bubong. Hinulaan ni Mimihime na meron silang pagsusulit ngayon, at pagpasok ay nagkaroon nga sila ng pagsusulit na ikinagulat ng mga kaklase. Samantala sa labas ay nagdodrawing si Kona ng mga kathang isip niya habang kasama si Kuko na natutuwa dito. Napansin ni Tokyo na nagkaroon ng panibagong tanong kung saan tinatanong siya nito kung gusto niyang magpunta sa labas ng academy. Sa future naman ay naglalakbay ang dalawang bata sa maluwag pero abandonado ng mundo. Nais ni Maru na magpunta sa lugar na tinatawag na Heaven at nagsisilbing bodyguard niya naman si Kiruko. Habang naglalakbay sila ay pinapasok nila ang mga bahay para maghanap ng mga gamit at pagkain. Natuwa si Kiriko nang makakita ng toilet dahil matagal na panahon na siyang hindi nakakaupo sa ganito. Tapos pag-akyat nila sa itaas ay nakita ang dalawang bangkay na tila ba namatay dahil sa walang makain. Dito sila maghahapunan ngayon kaya nagluto si Kiruko, subalit pangit ang lasa ng hinalo niyang gulay. At kinagabihan ay sinabi ni Kiruko na sana ay mahanap niya rin ang mga taong hinahanap niya habang hinahatid si Maru sa Heaven. Sa kalaliman ng gabi ay may isang nilalang ang lumabas na tila ba naghahanap ng makakain. Kinabukasan ay naglakbay kagad ang dalawa, sinubukan nilang maghanap ng mga tao para magtanong ngunit wala talaga silang makita. Ngunit kalaunan ay nakita sila ng mga bandido na nais kunin ang mga gamit nila. Nang ilabas ni Kiruko ang baril ay nag-alisa ng mga ito, ngunit napansin ng isa na parang peke ang baril kaya nagbalikan sila. Agad na umakyat ng bakod si Kiruko habang ipinakita naman ni Maru ang husay sa pakikipaglaban sa mga bandido. Tapos gamit ang laser gun ay tinunaw ni Kiruko ang poste na siyang natumba kaya natakot ang mga bandido sa kanila. Nagpunta sila sa kuta ng mga bandido, kung saan nakakita si Kiruko ng generator kaya pinilit niyang makapag-charge ng battery dito. Nalaman din nila sa isang bandido na may lugar palang tinatawag na Tomato Heaven na maaaring may kinalaman sa lugar na hinahanap nila. Nang matapos mag-charge ang battery ay nalaman ng mga bandido na baterya pala ito ng baril ni Kiriko kaya nagalit sila dahil kanina pa sila natatakot dito ngunit wala palang baterya. At dahil full charge na ito ulit may 4 na beses na daw itong magagamit pero giit ni Maru na minsan ay hindi ito gumagana. Sa nakaraan ay naghahanap naman ng kalaro si Toka ngunit dahil malakas ang pangangatawan ng lalaki ay ayaw sa kanya makipaglaro ng mga kaklase kaya tumalon ito sa gusali para magpunta kay Kona. Samantala sinabi ni Mimihime kay Tokyo na meron pang malawak na mundo sa labas ng academy. Kinagabihan ay hindi pa rin mawala sa isip ni Tokyo ang nalaman kaya hindi siya makatulog. Kaya lumabas siya at nakita ng pinuno, kaya tinanong niya ito tungkol sa mundo sa labas. Back to present timeline mga lodi ay patuloy ang paghahanap ng dalawa kung nasaan ba ang Heaven, kaya sa sobrang pagod ay napaupo na lang si Kiruko, ngunit nais naman ni Maru na maghanap muna ng ligtas na lugar. Nakakita sila ng bahay panuluyan kung saan nagrente sila ng kwarto. Tapos tinanong kung kilala ng babae ang hinahanap ni Kiruko pero bigo ulit siya. Dito ay nagkaroon ng tsansa ang dalawa na makapag-relax. Nang mapansin ni Kiruko ang lagayan ng baril. Kaya sinabi ng babae na may gumagala daw na halimaw doon tuwing gabi. Sinabi ng dalawa na kaya daw nilang patayin ang halimaw pero parang pinoprotektahan pa ito ng babae. Sabay-sabay silang naghapunan nang pagsabihan sila ng babae na mga bata pa raw sila para magsama. Pero giit ni Kiruko na bodyguard lang siya ni Maru at pagkatapos niya itong may hatid sa Heaven ay maghihiwalay din sila ng landas. Tapos pagsapit ng gabi ay nakaramdam sila ng labis na pagkaantok na tila ba may nilagay sa pagkain nila. Habang ang babae naman ay naghahanda ng baril nito, saka dumating ang man-eater na kinatatakutan ng mga tao. Balik tayo sa past mga lodi kung saan sinabi ng pinuno ang katotohanan sa mundo sa labas na may gumagalang mga halimaw. Ikinwento ito ni Tokyo sa kaibigang may sakit na si Taraw. Nang makaramdam ito ng sakit kaya umuwi. Tapos nakita ni Tokyo ang dalawa pang kaklaseng naglalampungan sa gubat. Saka pinakita ni Kuko ang drawing ni Kona na binigay daw sa kanya, pero kinukuha ito ni Tokyo dahil nagseselos siya. Saka tinulak niya rin si Mimihime dahil sa selos dahil gustong-gusto pala ni Tokyo ang mga drawing ni Kona na dinidikit niya pa sa pader. Samantala si Shiro ay nagulat ng padalhan ng hubad na larawan ni Mimihime. Sa present naman ay napansin ni Kiruko na may man-eater sa labas kaya dali-dali nila itong hinanap at nakita din nila sa labas ang babae na may dalang baril. Nakainkwentro nila ang man-eater na nalamang gumagamit pala ng letigo na agad silang sinugod pero nakaiwas sila. Tapos nasunog ito dahil sa pagsabog ng kotse kaya naman nagplano ang dalawa ng gagawin pero nasa likod na pala nila ang man-eater. At nang makatakas sila ay pinahabol ito ni Maru, saka naman babarili ni Kiruko pero pinigilan siya ng babae dahil nagsanib daw ang anak niya at ang man-eater. Pero giit ni Kiruko na kinain lang daw ng halimaw ang anak niya. Mapapansin naman na tila totoo ang sinasabi ng babae dahil hindi siya nito pinapatay kaya aalis na lang daw sila Kiruko. Pero sa isang iglap ay pinaslang nito ang babae sa kakinain. Ngunit nakita naman ni Kiruko kung paano ito umatake kaya nalaman nila kung paano ito patayin.
Kaya kumpiyansa nang sumugod si Maru sa man-eater at hindi siya nito matamaan. Tapos nang mahawakan ng halimaw ay ginamit ang kakayahan para mahanap ang life source at mapatay ito. Kinabukasan ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay nang dumaan sila sa lugar na lubog sa baha. Tapos nang maisip nilang baka may halimaw sa tubig ay binilisan ng dalawa ang pagsagwan. Sa past naman mga lodi ay nagiging curious na si Tokyo kung anong itsura ng mundo sa labas. Sa labas ay ginamit ni Taka ang dalawang robot para makaakyat sa tore, pero nalobat ito kaya nahulog siya pero hindi siya namatay, habang nag-nosebleed naman si Shiro dahil niyakap ni Mimihimi. Sa present naman ay nakarating na sa lupa ang dalawang bata. Sinabi ni Maru na kailangan niya daw mahanap ang kambal niya para injeksyonan ng drugs, dahil ayon daw kay Mikura ay ito ang makakabuti. Naalala ni Kiruko noong namatay si Mikura dahil sa isang sakit, pero binigay lang nito ang baril at wala nang sinabi tungkol kay Maru. Nakita sila ng mga magsasaka kaya naman inimbita sila sa kanilang munting nayon kung saan sinusubukan daw nila na muling magsimula ng panibagong sibilisasyon. Napansin nilang mabait naman ang mga tao sa nayon dahil binigyan pa sila ng libreng hapunan. Nang makilala si Kiruko ng isang lalaki dahil dati palang nangangarera ng cart ang babae. Nakita din nila ang logo ng box na pareho ng sa baril, at ayon sa lalaki ay galing daw ito sa Tokyo. Kaya nagpa siya ang dalawa na magpunta sa Tokyo. Kaya agad silang sumakay sa barko, ngunit bigla namang nagtapat si Maru na may gusto daw siya kay Kiruko, kaya naman binalak niya itong palakpakin, pero kalaunan ay humingi din ng tawad. Sinabi naman ng dalaga na dati daw siyang lalaki na napunta sa katawan ng ate niya dahil ang tunay niyang pangalan ay Haruki. 5 taon na ang nakalipas ay isa sa mga sikat na karerista ng kart ang tunay na Kiruko na ate ni Haruki. Nagsimula ang karera at makikita na isang magaling na driver si Kiruko dahil natatalo niya ang mga lalaking kalaban. Samantala si Haruki naman ay may hinahabol na masasamang tao ngunit siya ang nabugbog. At dahil nakita ni Haruki ang mukha nila ay kailangan nilang patayin ang bata nang dumating si Robin para iligtas siya. Napag-alaman na nimemeke pala ng tiket ang dalawang lalaki, kaya sumugod ito hawak ang patalim subalit wala silang binatbat sa galing ni Robin. Tapos tinuruan nito si Haruki na wag daw titingin sa mata kung may kaharap na kalaban sa halip ay mag-focus sa paa at sa kwelyo. Pag-uwi ay nadatna nila ang masarap na pagkain, tapos natutuwa pa si Haruki dahil binigay sa kanya ni Robin ang jacket nito. Pag-uwi ni Kiruko kasama ang doktor ay sinabi niyang na-disqualified daw siya sa karera dahil nahulog siya sa sasakyan. Na siyang ipinag-alala ni Haruki pero nasa maayos na kalagayan naman daw ang ate niya, dagdag pa ng doktor. At dahil may bagong flash daw ang camera ay nag-picture muna sila Kiruko at si Doc bago ito pumasok. Binalaan naman siya ng kaibigan na layuan daw nila ng ate niya ang doktor dahil sa balita mula kay Robin na gumagawa ang doktor ng eksperimento kung saan ikinakabit nito ang mga man-eater sa katawan ng tao. Nang matutulog daw sila ay nilalamig daw si Kiruko, kaya kahit matanda na sila ay nais nitong tumabi sa kapatid nang mapansin nila si Robin sa bintana, dahil meron daw silang nakitang halimaw pero sinabihan niya ang magkapatid na huwag makialam. Pero lumabas pa rin si Haruki na dala ang improvised na pana dahil gusto niya daw na tulungan si Robin. Kinabukasan ay nagsasanay si Haruki sa paggamit nito. Dahil bagamat napatay niya ang halimaw ay nagalit pa rin si Robin sa kanya dahil mapanganib daw. Pero naiintindihan naman ito ni Haruki dahil sa nakaraan ay may kapatid daw si Robin na napatay ng man-eater. Saka naalala ng bata na ngayon pala ay may laban ulit ang ate niya kaya nagtanong ng oras sa batang maraming relo tapos agad na umalis. Pagdating ni Haruki ay saktong magsisimula pa lang ang karera nang may mapansin siya sa malayo. Pagtingin na isang man-eater ang naghihintay malapit sa finish line kaya nais niyang patigilin ang karera pero nagsimula na ito. Kaya naman tumakbo si Haruki papunta sa halimaw para patayin ito bago pa nito madisgrasya ang mga karerista. Pagdating ay agad siyang naghanda at pinalakas ang loob, samantalang maganda ang pinapakita ng ate niya sa karera. Nang makita ni Haruki ang halimaw ay agad niya itong binaril pero walang epekto sa malaki at balat kalabaw na man-eater. Samantala nagawa ng manguna ng ate niya sa karera, nang maglabas siya ng patalim para kalabanin ito subalit hinigop nito ang mga kamay niya at hindi siya makaalis. Nakarating na sa tunnel ang ate niya nang mapansin niya ang man-eater kaya naman sinabihan niya ang iba pa na sabihin ito sa headquarters. Subalit nakita ni Kiruko ang nakababatang kapatid kaya walang pag-aalinlangan niyang binangga ito gamit ang cart. Sa kapilit na binabawi si Haruki na tagumpay niya namang nakuha, subalit nagulantang sa nakita dahil ang kapatid ay putol na ang katawan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak nang magising si Haruki, at ang ate niyang umiiyak ang pinakahuling nakita bago nawala ng malay. Dito ay nag-flashback kay Haruki ang buhay niya kung saan kasama niya ang pinakamamahal niyang ate saan man magpunta dahil ulila na sila, habang sinusubukan pa siyang gamutin ng doktor sa laboratorio nito. Tapos na naginip siya na naglalakad palayo ang ate niya tapos hindi siya makaalis. Nang magising siya ay iba ang pakiramdam, subalit lumabas siya at magtatanong sana sa tao pero nagulat nang marinig ang boses ng ate niya.
At pagtingin sa salamin ay nakitang napunta siya sa katawan ng ate niya kaya siya nagpanik at tinurukan ng pampatulog. Paggising niya iniisip ng mga nurse na trauma lang ang nangyayari sa kanya, pero pinagpilitan niya ang katotohanan na siya si Haruki kaya nais niyang makausap ang doktor. Pero umalis na daw ang doktor pagkatapos silang gamutin, dagdag pa ng nurse na hindi daw nakaligtas si Haruki. Napakaraming mga katanungan ang pumapasok sa isip ni Haruki dahil sa mga kakaibang pangyayari, kaya paglipas ng 4 na buwan mula nang makagalaw na siya ay nais niyang puntahan ang doktor at magkaroon ng mga kasagutan. Una niyang hinanap si Robin, pero nawawala din daw ito sabi ng isang lalaki at pinaghihinalaan niyang patay na, dahil nagkaroon daw ng mga pandurukot na karaang taon habang nagpapagaling siya. Nagbalik si Haruki sa bahay nila subalit wala ng tao, nang malaman sa lalaki na umalis na daw ang mga ito dahil sa sunod-sunod na kamalasang nangyari. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magmukmok sa higaan. Tapos naisip niyang buhay pa si Robin, at ang doktor lang ang makakasagot sa mga katanungan niya kaya nagpasya siyang hanapin ang dalawa. Naglakbay siya at namuhay ng mag-isa, at paglipas ng ilang taon ay nakilala niya si Maru sa bayan ng Nakano. Subalit sa kabila nito ay nagugustuhan pa rin ni Maru si Kiruko dahil maganda ito, kaya nagseselos siya kay Robin na laging bukang bibig ni Kiruko. Bigla namang sumigaw ang isang lalaki dahil nakakita daw siya ng man-eater, napansin nilang basa ang bintana nang makita ang isang isda na may mga kamay tulad ng drawing ni Kona. Agad na sinabi ni Kiruko sa kapitan na may man-eater sa labas kaya mas binilisan nila ang barko subalit umaatake na ang halimaw kaya binaril pero walang epekto. Samantala sa timeline sa past ay nagkita sila Kuko at Tokyo para tignan ng mga baby. Tumalon si Kuko at gumapang sa pader na tila wala lang, ngunit walang ganitong kakayahan si Tokyo. Sa headquarters ng academy ay nakita ng matatanda na kusang natuto ang mga bata tungkol sa romance kahit wala namang nagtuturo sa mga ito kaya nagtataka sila. Tapos nakita nilang mas lumala ang sakit ni Taraw. Ginamit ni Tokyo ang robot para makaakyat siya sa pader tulad ng ideya ni Taka. Sa kabinay bay nila ang madilim na daanan ng hangin. Sa present timeline naman mga lodi ay may mabangis na man-eater at saka wala na ring charge ang baril ni Kiruko. Nakita niyang marupok na ang barko kaya nanganganib sila, lalo pa at 30 minutes pa daw bago sila makarating sa destinasyon. Nang mapansin ni Kiruko ang tubig sa katawan ng man-eater ay nakaisip siya ng plano kung paano ito tatalunin. Kung saan kakalabanin daw nila ito sa ilalim ng barko kung saan masikip pero nagalit naman ang isang matanda dahil doon nakatago ang mga marijuana nila. Pero wala silang nagawa kundi ang pumayag, habang ang plano pala ni Kiruko ay tatalunin nila ito sa pamamagitan ng kakayahan ni Maru. Nagpahabol ang dalawa sa pangit na man-eater nang muntik na silang tamaan nito. Saka binuksan nila ang pinto para makapasok ang halimaw saka umakyat sa mga box, subalit nakasarado ang pinto doon kaya nagpanik si Maru. Pero hindi daw nila ito kailangang buksan sabi ni Kiruko. Tapos nakita nilang nawawala ang tubig sa katawan ng halimaw dahil inabsorb pala ng mga gulay at marijuana ang tubig sa katawan nito hanggang sa hindi na ito makahinga. Saka naman ginamit ni Maru ang Maru Touch para patayin ito ng tuluyan. Samantala sa past timeline ay nakarating na sa destinasyon ng dalawa kung saan ay unang beses makakita ni Tokyo ng mga sanggol subalit tila pinagsamang man-eater at tao ito. Nang biglang tumunog ang alarm ngunit wala naman nakita ang mga matatanda sa mga kamera kaya nagtaka ang dalawa dahil hindi pa rin sila nahuli. Pero minabuti pa rin nila na tumakas ng aksidenteng makapag-iwan ng bakas si Tokyo sa pader. Tinanong naman ng pinuno kung ano ang dahilan ng alert subalit maging ang robot ay hindi ito matukoy. Sa present timeline ay papaalis na ang dalawa nang pigilan sila ng mga matanda. Pero magbabayad lang pala sila dahil sa pagpatay sa man-eater pero hindi tinanggap ng dalawa, sa halip ay nagtanong ng impormasyon tungkol sa lugar at sa logo ng baril. At sa abandonadong lugar ay sinuwerte sila dahil nakahanap ng masasarap na pagkain. Sa past timeline naman nalulungkot si Shiro dahil nawawala ang litrato ni Mimihime na pinagnanasaan niya. Kaya hinailan niya ang dalaga sa isang silid para manghingi ng isa pa, dahil sa tuwing nakikita niya daw ang dalaga ay di niya maiwasan tumayo si Mayor Junjun, na siyang naririnig naman ni Tokyo sa labas. Nalungkot si Tokyo sa nakita kaya nais niya nang gumaling at makalaro si Taraw, subalit pati si Taraw ay nais siyang halikan kaya napatakbo na lang ang dalaga na nakita naman ni Kona. Sinabi niya kay Kona na weirdo daw ang kinikilos ng mga tao ngayon, subalit diit ng lalaki na normal lang daw na matuto magmahal, dahil pati daw si Tokyo ay nanaisin din na magkaroon ng kasintahan sa hinaharap. Kaya sinabi ni Tokyo na kung magkakaroon man siya ay nais niyang maging si Kona iyon, na siyang sinang ayunan din ng binata. Kaya pag-uwi ay tuwang-tuwa si ate mo dahil crush din siya ng crush niya, sana all. Ngunit nagulantang siya sa masamang balita kaya kaagad siyang nagpunta kay Taraw na nakita niyang lumalala ang kalagayan.
Nang sabihin ito kay Tokyo na tumakas dahil mapanganib daw ang academy. Sa present ay nakatagpo ang dalawa ng isang lugar na maraming mga tao. Kaso ay nakursunada naman si Maro ng mga siraulo sa laruan ng video game. Pero nang matanggalan siya ng isang ipin ay nagalit si Maro, kaya hindi na siya nakapagpigil at binugbog na ang buong grupo, at pagdating ni Kiruko ay sinipa niya rin ang isa. Nakita nitong natanggal ang isang ipin ng lalaki pero hindi ito alintana ni Maro. Pinanganak si Maro kung kailan kakatapos lang ng pagkolaps ng lipunan. Kaya namulat siya sa isang bahay ampunan kasama ng iba pang mga bata, ngunit pagsapit niya ng 7 taon ay nagsara ang bahay ampunan at nagkahiwa-hiwalay sila. Napasama siya sa isang gang, subalit napatay ang leader nila kaya napasama siya sa gang ng kalaban. Hanggang sa isang araw ay ampunin siya ni Makura na siyang nagturo sa kanya kung paano pumatay ng mga man-eater. Nanguha daw si Kiruko ng mga libro para ipagbili sa bayan, pero ayaw niyang isama si Maro dahil baka makita daw sila ng mga binugbog nito. Tama nga siya ng hinala dahil hinahanap pa rin ng mga ito si Maro, tapos may narinig pa siyang chismis tungkol sa Ministry of Reconstruction. Kaya naalala niya ang sinabi ni Robin na nangdurukot daw ng mga eksperto ang nasabing samahan para tulungan silang gumawa ng panibagong sibilisasyon. Pag-uwi ni Kiruko ay hindi niya makita si Maro kaya nagpanik siya, subalit nagtago lang pala sa kabilang kwarto si Maro para magbasa ng yarn. Naiyak ang dalaga dahil sa pag-aalala, nang yakapin siya ni Maro pero naramdaman ni Kiruko na parang may matigas, dahil Junjun pala ito ni Maro. Dahil naudlot daw ang pagsasaksak niya ng tiyan kanina. Sa past timeline naman ay abala si Dr. Soatari nang mapansin niya ang isang footprint na labis na pinagtaka. Sa labas ay nagkakasiyahan ng mga estudyante nang tignan ng isang sapatos pero hindi yun ang hinahanap niya. Ginagawa daw ito ng mga estudyante para matuwa si Taraw at tuluyan itong gumaling. Subalit pagsapit ng gabi ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Taraw, na siyang inanunsyo sa mga estudyante na labis na ikinalungkot ni Tokyo. Sa labas ay labis na nagdadalamhati ang mga kaibigan nito, at maging ang mga matatanda ay nababahala na baka may ibang bata pa na magkasakit. Hindi alam ni Tokyo kung ano ang nangyayari sa kanya kaya nababahala siyang baka nadapuan na rin siya ng sakit. Sa present ay naibenta ni Kiruko ang mga libro kaya nakabili siya ng mapa. Dito ay nakita nila ang impormasyon kung gaano kaligtas ang mga lugar, kaya naisip nilang manguha ng pagkain sa pinakaligtas na lugar ayon sa mapa. Tapos narinig nila na may paparating na biglang kumatok ng malakas. Pero sumigaw ito at nagpakilalang isa daw siya sa nasa barko kaya pinapasok nila ang matanda. Sinabi nitong nakita niya daw si Kiruko sa labas at kaya niya sinundan ay dahil naghahanap siya ng bodyguard dahil papunta siya sa isang doktor. Kaya pinakita ni Kiruko ang picture pero hindi ito kilala ng matanda. Nais daw magpunta ng matanda sa isang doktor na may kakayahan gawing immortal ang isang tao, gamit ang parte ng katawan ng mga man-eater. Dahil dinala niya pala ang parte ng isda pero nabubulok na ito kaya labis na nalungkot ang matanda. Saka nagpa siya si Kiruko na bilihin ang mga impormasyon na nalalaman ng matanda para makabili ito ng mga parts ng man-eater. Tapos naglakbay ang dalawa ngunit dadaanan daw muna nila ang nakitang magandang spot sa mapa. Sa past timeline ay namangha ang mga matatanda dahil kahit na sinunog nila ang katawan ni Taraw ay may naiwang isang man-eater na galing dito. Tinanong nila sa isang babae kung nasaan ang lugar nang alukin din sila nito sa hotel niya. Ngunit dahil napadaan lang sila ay tumanggi si Maro, pero dahil naawa si Kiruko ay kumuha siya ng isang silid para iwan ang mga bag nila. Nag-alala si Maro na baka nakawin ng babae ang mga gamit nila, pero tingin ni Kiruko na mabait naman daw ang babae. Nakita nilang isa palang underground ang tinutukoy ng mapa, subalit pinasok pa rin nila ito kahit na madilim. Nang makita nila ang isang lalaking nakahandusay na sugatan. Sinabi ng sugatang lalaki na may halimaw daw sa loob at inatake daw sila ng kasama niya. Nang biglang sumugod ang halimaw sa kanila kaya napatakbo ang dalawa sa labas, pero sumunod pa rin ito. Kaya tinunaw ni Kiruko ang poste para patayin ang halimaw ngunit nawalan lang ito ng malay. Tapos gagamitin na sana ni Maro ang kakayahan niya para patayin ito ng tuluyan, pero hindi pala ito isang man-eater kundi totoong mabangis na hayop kaya napaakyat ang dalawa. Nang makita na isa pala itong oso na mas nakakatakot pa daw kung ikukumpara sa mga man-eater dahil walang kakayahan si Maro na patayin ito. Mabuti na lang daw ay isa itong oso at hindi isang gorilla kaya hindi sila maakyat. Subalit habang lumulubog ang araw ay palamig ng palamig kaya kailangan na nilang makatakas. May isang bala na lang silang natitira na nanganganib bang hindi gumana dahil malamig kaya pinainitan ni Kiruko ang baterya, ngunit aksidente niya pa itong nahulog. Kaya pinapakuha ito ni Kiruko kay Maro pero ayaw ng lalaki. Kaya naman sinabi ni Kiruko na papahawakan niya daw ang siopaw niya kung makukuha ito ni Maro kaya agad na tumalon ng lalaki dahil tigang. Pero nandun pa pala ang oso kaya agad siyang umakyat sa itaas. Sinabi ni Kiruko na nakaakyat lang daw siya dahil sa adrenaline rush, pero hindi niya kayang makababa dahil normal na tao lang siya di gaya ni Maru.
Kaya inutusan niya na naman si Maro na bumaba at barilin ang oso. Pero giit ni Maro na mas magaling daw sa pagbaril si Kiruko. At dagdag pa ni Maro na 5 beses na daw sana siyang namatay kundi dahil kay Kiruko kaya nagpas siyang magtulungan ang dalawa. Unang bumaba si Maro, saka sumunod si Kiruko na sinalo niya dahil masyadong mataas. Tapos nang sumugod ang oso ay binaril ito ng babae na tagumpay niyang napatay. Mabuti na lang daw ay hindi nagloko ang baril. Nagawa din nilang iligtas ang lalaki na siyang pinuno pala ng babae sa hotel. Tapos nagtanong ang mga tambay kung sino ang pumatay sa oso dahil sabog daw ang ulo nito, ngunit inilihim ng babae na nandoon pa sila sa hotel. Saka naman naisip ni Kiruko na isang patibong ang mapa na nabili niya. Saka bigla ring naalala ni Maro ang pangako ni Kiruko kanina na pwede niyang lamasin ang siopaw kapag nakuha ang baterya. At kahit nasabihin ni Kiruko na dati siyang lalaki ay walang pakialam si Maro nang biglang pumasok ang may-ari ng hotel dahil bawal daw matalsikan ang kama. Kaya kinuha niya si Maro pero siya rin pala ay nais makipagpalakpakan magdamag. Pero ayaw ni Maro kaya tinawag niya si Kiruko, ngunit pagpasok ay nakita silang magkapatong. Kaya napaiyak na lang si Maro dahil mahirap magpaliwanag. Sa past timeline naman ay sinabi ng robot na walang sakit si Tokyo subalit kailangan itong magpahinga. Ngunit nagpakita naman sa kanya ang alam niyang matagal nang patay na si Azura. Tapos bigla siyang nagkaroon ng napakatinding sakit sa buong katawan, ngunit panaginip lang pala. Napansin naman ni Dr. So Atari ang sapatos ni Tokyo na parang tulad sa footprint na naiwan sa silid ng mga sanggol. Sa present ay humingi ng tawad ang dalawa sa may-ari ng hotel. Nagpakilala ang babae na siya daw si Tottori, at isa din daw siyang alila dahil ang nagpalaki sa kanya ay mga bandido. Sinabi nitong pangarap niya daw na magkaroon ng pinakamagandang hotel sa lahat kung saan maaari siyang makipag-chorve sa mga gwapong guest. Kinabukasan ng papaalis na ang dalawa ay napansin nilang malungkot si Tottori dahil pala sa namatay na ang pinuno nila na niligtas nila Maro kahapon. Kaya niyaya ito ni Kiruko na sumama sa kanila pero nagpaiwan si Tottori. Dito ay napagtanto ng dalawa na kahit mga bandido man ay may malulungkot pa rin kapag nasawi, tulad ni Tottori na labis na nalungkot sa pagkamatay ng boss niya. Saka hinawakan ni Kiruko ang kamay niya at sabay na naglakbay. Sa past timeline ay pinakitang magkasama sila Tokyo at Kona, kung saan nagtukaan sila at magkasamang gumawa ng tiyanak. Nakumpirma ni So Atari na kay Tokyo nga ang footprint na nakita niya sa silid ng mga sanggol pero nagtataka siya bakit walang nakakita. Sinusubukan gumawa ni Maro ng karatula nila subalit hindi siya magaling sa spelling. Kaya si Kiruko ang nagsulat ng karatula na nagsasabing pumapatay sila ng man-eaters kapalit ng 2 milyong yen. Inaasahan nilang may makuha silang customer pero wala silang makitang tao sa lugar at kahit ang hinahanap nilang grupo na Immortal Order ay hindi nila mahanap. Kaya namingwit na lang sila ng mga isda para may panghapunan. Sa gitna ng kalsada nagluto ang dalawa na nakita naman ng mga bantay ng Immortal Order na grupo. Nagpunta ang lalaki sa pinuno para sabihin ang tungkol sa 2 bata na may karatulang pumapatay daw ng mga man-eater. At naintriga naman ang pinuno kaya inutusan niyang dalhin sa kanya ang 2 bata. May lumapit kila Kiruko na inakala nilang mula sa Immortal Order na hinahanap nila kaya sila sumama. Sinabi ng babae na kung nais nilang magpagamot ay hindi ito ordinaryong ospital. Ngunit sinabi ni Kiruko na hinahanap lang nila ang doktor na nasa picture pero hindi daw nila ito kilala. Dahil hindi pala ito ang grupo ng Immortal Order dahil mali pala sila ng nasamahan dahil ang totoong grupo ay nahuli ng dating. Kaya balak na nilang umalis pero nagmakaawa ang mga ito na pakinggan muna ang sasabihin nila. Pinakilala nila ang grupo nilang Livy Human at kontra daw sila sa grupong Immortal Order saka nagpakilala ang leader na si Mizuhashi. Nakita daw nila ang karatula nila Kiruko kaya nais nilang makipagnegosasyon. Ngunit dahil wala pang alam tungkol sa Immortal Order ang dalawa, ay pinakita ni Mizuhashi ang paa niyang pinalitan ng bakal ni Dr. Yusami dahil pinag-eeksperimentohan daw ng grupo ang mga tao. At ang isa pang dahilan kaya galit si Mizuhashi sa Immortal Order, ay nakita daw niya ang isang taong nasa nakakaawang kalagayan na binubuhay na lang ng isang makina na hindi pinahihintulutan ni Dr. Yusami na mamatay. Kinausap daw siya nito na gusto na nitong mamatay, kaya naman nabuo ang Livy Human dahil sa pagkamuhi nila sa ginagawa ng Immortal Order. Pinaliwanag naman ni Kiruko ang nabalitaan na ginagamit ng Immortal Order ang parte ng mga man-eater para makagawa sila ng immortal na tao. Nalaman nila mula kay Mizuhashi na itinatago daw ng nasabing grupo ang man-eater nila sa basement. Dahil dito ay napagdesisyonan ni Kiruko na patayin ang man-eater na sinasabi nila. Napansin naman ni Maro na umaaktong lalaki na naman si Kiruko, kaya giit nito na lalaki naman talaga siyang natrap sa katawan ng ate niya. Kaya naman hindi niya makalimutan ang katawan nito, tapos dahil masikip ay malayang nakakadikit ang junjun niya kay Kiruko.
Kinabukasan ay nagkaroon ng pagpupulong sila Mizuhashi tungkol sa kung gaano kasama ang ginagawa ng Immortal Order. Kaya bilang pag-aaklas ay tinapon niya ang prosthetic leg. Napag-alaman na magwewelga pala ang grupo para magkaroon ng decoy habang ginagawa nila Kiruko at Maro ang misyon. Nakapasok sila sa basement dahil kagrupo din nila ang bantay doon. Nang makita na may kuryente sa basement, subalit malinis naman at walang bakas ng man-eater. Ngunit naramdaman ni Maro na tila ba isang patibong ang napuntahan nila, kaya naisip ng binata na baka chop-chopin sila at pag-eksperimentohan. Naisip naman ni Kiruko na pwede silang lasunin gamit ang gas dahil kulob ang basement. Kaya naman naisip ni Maro na umalis na sila kagad. Ngunit may nakita silang isang maliit na man-eater sa kotse na siyang pinatay ni Maro gamit ang kakayahan. Pero natuwa pa sila dahil totoo ngang may man-eater at hindi totoo ang mga naisip nila. Nakakita sila ng maraming maliliit na man-eater kaya sinuyod nila ang lugar. Subalit nakita ni Kiruko ang nanay ng mga ito at natutulog daw ang mga man-eater para makasurvive dahil wala silang makain sa basement. Ngunit napansin nilang may isang man-eater ang nakakagalaw. Binaril ito ni Kiruko, subalit hindi alam kung tinamaan niya. Nang makitang nasa pahan niya na ito bigla at napakarami pala nila kaya nakapitan ng mga ito si Kiruko. At pagtingin ay maging si Maro ay walang nagawa sa mga ito. Sumampa ito sa dalaga hanggang sa wala na siyang magawa kahit may baril. Tapos binuka nito ang bunganga na bakal na siyang panangputol sa kamay ni Kiruko. At nang makita ang iba pa ay napagtantong ito na ang katapusan nila. Subalit isa lang pala itong panaginip at hinalikan siya ni Maro para magising. Nalaman niyang kagagawa ng man-eater na nakita niya ang halusinasyon. Kaya tinapos na ni Maro ang nanay ng mga ito. Saka naman uulit pa sana ng halik si Maro pero nasampal na siya. Dumating doon ang isang lalaki na may dalang baril at naramdaman nila na mapanganib ang lalaking ito. Ngunit nang makita ng lalaki na napatay nila ang man-eater ay sinabi nitong may nais daw siyang ipagawa sa kanila. Saka nagpakilala ang lalaki na siya si Dr. Yusami. Nagpatuloy ang pagwewelga nila Mizuhashi nang magbato ang kagrupo sa mga bantay kaya binato din ito sa kanila pabalik. Ngunit aksidenteng nabagok ang ulo ng pinuno nila saka sila agad na umalis. Nagtaka naman ang mga bantay kung bakit sila nag-alisan kaagad na tila ba isang decoy lang at may ibang plano. Sa base nila ay napag-alaman na namatay na ang leader nila dahil sa nangyari. Ibinalita ni Kalbo ang masamang balita sa mga miyembro na siyang hindi nila matanggap. Subalit sinamantala ito ni Kalbo para magtanim sila ng galit sa buong Immortal Order, kaya nagplano silang sumugod. Samantala nakita ng dalawa na maganda naman pala ang hangarin ni Dr. Yusami sa mga tao, dahil gumagawa lang siya ng mga prosthetic para sa mga taong naputulan ng parte ng katawan. Pinakita nito ang isang nilalang na nakatago sa loob na tinutukoy ni Mizuhashi sa kanila. Nang makita ang isang babae sa nakakaawa nitong sitwasyon, nalaman nilang kaya pala hindi ito pinapayagan ni Yusami na mamatay ng normal ay dahil sa magiging isang man-eater ito. Tulad ng mga man-eater na nakita nila sa basement. At ginagawa ito lahat ni Yusami dahil gusto niyang mamatay ito nang hindi nagiging isang man-eater, kaya naman tinatanggal niya ang mga parte ng katawan na kontaminado para hindi ito mamatay. Kaya naman nang makita ni Yusami ang kakayahan ni Maro ay naisip niyang siya lang ang makakatulong sa kanya. Subalit ayaw pa itong gawin ni Maro dahil gusto niya munang tuparin ang huling kahilingan ng babae. Gamit ang mga aparato ay nakakausap nila ang babae. At ang huling kahilingan nito ay muling makita ang langit bago siya mamatay. Pero giit ni Yusami na hindi ito pwedeng tanggalin sa mga makina. Giit naman ng dalawa na hindi nila tutulungan ng doktor kung hindi masusunod ang huling kahilingan ng pasyente. Kaya gumawa sila ng paraan para mailabas ito mula sa silid, samantalang bumalik ang Livyuman para gumanti sa pamumuno ni Kalbo. Pero maging ang spy nila ay pinatay nila para magsilbing simula ng kanilang revolusyon para sa Immortal Order. Nabalitaan ito ng mga tao sa loob kaya agad silang naghanda para lumikas. Samantala tagumpay nilang nailabas ang pasyente. Kaya naman ginawa na ni Maro ang nararapat gawin kahit nalabag sa kalooban. Hanggang sa mamatay ang pasyente nang may bakas ng luha ng kaligayahan sa mga mata. Pinagsisihan naman ni Yusami ang desisyon niyang pigilan ng pagkasawi ng pasyente dahil mas nahirapan lang daw ito. Ngunit nakita nila sa tablet na nagpapasalamat ang pasyente sa doktor dahil sa mga ginawa nito dahil naibigay din ng doktor ang sarili niyang mata dito. Napatulo na lang ang luha ng doktor dahil sa kasintahan niya pala ang pasyente at makikita naman na labag sa loob niya ang mga nangyari pero wala siyang magawa. Pagkatapos ay dinala nila ang bangkay at sinabi ni Yusami sa mga kasama na tapos na ang misyon niya. Kaya sinabi nitong gusto niya munang mapag-isa habang binibigyan ng maayos na libing ang kasintahan. Sinabi ni Yusami na ang mga aparato sa buong gusali ay nilikha niya para manatiling buhay lang ang kasintahan. At ang mga tao na naipon sa loob ay tinutulungan niya lang dahil ikinatutuwa ito ng kasintahan niya. Ngunit ngayong patay na ito ay wala na siyang pakialam. Samantala si Kalbo naman ay nagbubunyi dahil tagumpay na nakuha ang dating base ng Immortal Order. Subalit hindi niya alam na may man-eater pa pala sa basement at dahil naramdaman na nito ang presensya ng mga tao dahil sa pagpunta kanina nila Maro ay nagising na ito.
Ipinagtanong nila Kiruko ang mga hinahanap niya nang makilala ng isang lalaki si Robin. Dahil nagtrabaho din pala doon dati si Robin 2 taon na ang nakalipas, subalit ngayon ay hindi na nila alam kung nasaan ito. Samantala si Yusami naman ay nasa rooftop na may hawak na isang baril habang yakap ang yumao niyang minamahal. At hinalikan niya ito bago niya tapusin ang sariling buhay na narinig naman ng dalawa sa ibaba. Kaya agad silang umakyat at nasaksihan ang ginawa ni Yusami sa sarili, dahil sa ayaw nitong mawalay sa minamahal ay sinundan niya ito hanggang sa kabilang buhay. Dahil dito ay napagtanto ni Maru na siya ang kabaliktaran nila Robin at Yusami, dahil ang kakayahan niya lang ay ang kumitil ng buhay. Ngunit sinabi ni Kiruko na nakakapagligtas siya ng mga tao kapag pinapatay nito ang mga man-eater. At sa kabilang buhay naman ay napag-alaman na si Mimihimi pala ang babaeng pasyente, at si Dr. Yusami ay ang matandang Shiro. Sa alaala ni Kona ay kasama niya pa ang kaibigan na si Azura, kung saan tinuturuan siya nito kung paano tungalas ang imahinasyon. Kung saan nagawa niyang masugatan ng isang bata sa pamamagitan ng imahinasyon. Pero pinagaling naman ito agad ni Azura. Isang gabi ay nagpunta si Azura kay Kona, at dahil sa kakayahan nito ay namatay ang mga kamera. Giit nitong alam niya na ang dahilan kung bakit siya nabuhay, kaya ngayon ay nais niya ng magpakamatay. Tapos gamit ang kapangyarihan ay lumipad si Azura, saka nagbigti sa itaas dahil sa mga natuklasan niya. Tumalon si Kona para iligtas siya, subalit huli na ang lahat kaya nahulog ang lalaki pero nailigtas pa rin siya ni Azura. Ikinalungkot ni Kona ang ginawa ng best friend niya, subalit giit ni Azura na may mga kaibigan pa siya na sila Tokyo. At mula noon ay naging tahimik na si Kona, tapos dito ay nagsimula na ring magustuhan ni Tokyo ang mga drawing niya. Samantala sa present ay nakita ni Kiruko ang hawak ni Yusami na kapareho sa logo ng baril niya, kaya nagpa siya silang hanapin ang dating tinirhan ni Dr. Yusami. Saka sinabi ni Maro na tumubo na kagad ang natanggal niyang ngipin nang biglang lumindol kaya nag-crack ang lupa. Nagpunta sila sa gumuhong gusali para maghanap ng taong mapagtatanungan pero wala silang nakita. Nang may lumabas na tao sa loob, sinabi nitong naghahanap lang daw siya ng mga gamit at pinagkamalan niya pang bandido ang dalawa. Kaya nagalit ang dalawa dahil mas mukha pa daw bandido ang matanda. Sa past naman ay napansin ni Shiro na palaging nakatingin sa taas si Mimihimi kahit wala namang makikita doon. Kaya nakumpirma ni Mimihimi na siya lang ang nakakakita ng anino ni Azura sa kisame. Sa present ay tinanong ng dalawa sa matanda kung alam nito ang lugar na Heaven. Subalit nagtataka sila kung bakit nito ginalaw ang sasakyan. Tapos nagpapabayad din pala ito kapalit ng impormasyon. Pagkabayad ay ikinwento ng matanda ang 3 teorya kung bakit halos naubos ang mga tao sa mundo. Ito ay mga teorya tungkol sa bulalakaw na bumagsak sa mundo. Teorya ng alien invasion na pinagmulan daw ng mga man-eater. At ang 4 teorya ay ang pandaigdigang digmaan gamit ang nuclear weapon. Pagkatapos ng kwento ay nairita lang si Kiriko dahil hindi naman nasagot ang tungkol sa logo at mga taong hinahanap niya. Ngunit muling nagbayad si Maro para sa susunod na kwento. At ikinwento ng matanda ang totoong nangyari 12 taon ang nakakalipas. Kung saan nagpatawag ng meeting ang pinuno ng academy dahil nais nitong ipasa ang katungkulan kay Miss Aoshima dahil matanda na siya. Ipinagtaka naman ni Dr. Soatari at ng ibang matanda ang desisyon ng director dahil si Soatari ang nararapat sa posisyon. Dagdag pa nitong sa paglipas daw ng panahon ay pinamunuan ng mga kababaihan ang lugar at kung may lalaki daw na magtangkang pumasok sa loob ay pinapatay nila. Pero kapag gwapo daw ang lalaki ay ginagawa nilang palahian. 10 taon daw siya doon bilang isang palahian ng mga babae. Subalit alila pa rin ang turing sa kanila sa loob. Isang araw ay nagdalang tao ang isang babae sa loob gamit ang binhi niya. At kapag babae daw ang anak ay tatanggapin ito ng mga tao, ngunit kung lalaki ay magiging isa ring palahian na kagaya niya. Sa kasamaang palad ay naging lalaki ang anak kaya naman nagtangka silang tumakas sa lugar para sa sanggol. Ngunit nahuli ang mga kasama at siya lang ang tagumpay na nakatakas. Kinabukasan ay isinabat ang bangkay ng mga nagtangkang tumakas kagabi para wala nang dumaya sa kanila. Pagkatapos ng kwento ay natuklasan ni Kiruko na peke ang tato nito, kaya tingin niya ay niloloko lang sila ng matanda para sa pera. Kaya pinagbanta niya itong papatayin kung hindi aalis sa paningin. Dahil napansin ni Kiriko na tinakpan nito ang isang karatula dahil nandoon na pala sila sa isang sangay ng Takahara Academy. Pumasok sila sa loob at nakita ang isa pang kahon na may logo. Saka nakita ni Kiriko ang isang papel kaya nalaman niya na may 18 branch ang nasabing academy sa buong Japan dahil dito ay nagkaroon sila ng clue kung nasaan ang Heaven. Samantala sa past ay binalita ng director na nagdadalang tao daw si Tokyo na ikinabigla ng mga matatanda dahil hindi normal na mga bata ang mga alaga nila. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay ay sumakay sila sa sasakyan ni Juichi dahil sa inamin nitong totoo talaga ang kwento ng pagiging breeding pig niya. Kaya nagpapatulong siya sa dalawa na mahanap ang anak niya. Pero 5 oras na silang nagbabiyahe dahil sa mga crack ng kalsada dahil sa lindol. Kaya nakatulog si Kiruko, ngunit nang magising ay nandoon pa rin ang baril, kaya giit ni Juichi na mapagkakatiwalaan siya. Umaga na sila nang makarating nang pagsabihan niya ang dalawa na kailangan nilang magtago.
Tapos kinapapa nito ang mga siopaw ni Kiruko, kaya sinapok siya ni Maro dahil sa inggit. Giit ni Joichi na magiging problema daw ang laki ng siopaw nito, dahil galit daw dito ang mga babae sa lugar na iyon. Saka pinag-disguise nito si Maro na isang babae para makapasok din siya sa loob. Nang ma-insecure si Kiruko dahil mas maganda si Maro sa kanya. Nakita nila ang nasabing lugar, subalit napansing wala ng tao sa loob na tila sinalakay ng mga man-eater. Tapos pagpasok nila sa isang silid ay biglang lumamig ang paligid hanggang sa malapit nang bumigay ang katawan ni Kiruko. Mabuti na lang ay nalaman niyang kagagawan ito ng man-eater na nagawa niyang mabaril bago pa sila tuluyang magyelo. Narinig nilang tumatakas ito kaya agad nilang hinabol nang makita ng dalaga ang teknik nito kaya binugahan niya ng tubig at nakontra ang atake. Kaya tagumpay niya itong nabaril sa katawan. Subalit nalaman nilang nakatakas ang man-eater dahil buntot lang ang naiwan. Pagbalik ay sinabi nila kay Tanda na wala ng tao sa lugar, kaya nalungkot si Joichi dahil hindi na siya makakapaghiganti sa mga ito. Nang makita sila ng mga tao na mga dati palang kasamahan ni Joichi sa lugar, nalaman din nilang ligtas pala ang anak ni Tanda kaya nagpunta sila sa bago nilang tirahan. Napag-alaman na inatake pala sila ng man-eater kaya nakatakas sila at namatay ang mga babaeng namumuno sa lugar. Nang makarating ay nakita nilang malusog ang anak ni Joichi na si Jugo. Sabik nitong niyakap ang anak kaya nakaramdam ng kasiyahan ng dalawa. Pagsapit ng gabi ay nagkaroon sila ng kasiyahan dahil sa wakas ay nakita na ni Joichi ang anak at ang mga kaibigan. Samantalang nagpainit muna si Kiruko sa loob ng drum. At habang natutulog sila ay nagyayelo na naman ang lugar, mabuti na lang ay nagising sila kaya nakalabas ng bahay. Iniligtas ni Kiruko si Jugo, subalit nagtataka siya dahil tila ba sinusundan sila ng kapangyarihan ng man-eater. Hanggang sa hindi niya nakayanin ng sobrang lamig, mabuti na lang ay dumating si Maro dahil sa bata pala nang gagaling ang yelo. Na naiyak na lang pagkatapos ng mga nangyari dahil wala din itong alam. Kinabukasan ay binibigay na ni Tanda ang kotse niya sa dalawa dahil mananatili na daw siya dito kasama ng anak. Kaya astig na nagpaalam ang dalawa, subalit tumirik ang sasakyan nila kaya nasira ang astig na exit. Samantala sa past ay dumating ang mga bagong grupo ng mga batang 5 taon sa academy. Pinatay naman ni Joichi ang isang lalaking kasama nila nang sa ganun ay makapaghiganti dahil noong araw na tumakas daw siya ay nagsumbong ito kaya nahuli ang mga kasama niya. Nang makita ng dalawa pang kasama na ninakaw ni Joichi ang kotse nila, ipinapanganak na ni Tokyo ang sanggol na nabuo nila ni Kona at dahil sa kakayahan ay naramdaman din ni Kona ang sakit. Nagising si Kiruko na nasa taas si Maro kaya sinabihan niya itong baka may upi ang bubong. Tapos nakita pa niyang sinulatan ito ng pangalan ni Maro, na mali pa ang spelling, saka nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay. Pinanganak ang anak nila Tokyo, saka ipinakita din na pagmamayari pala ni Director Shino ang baril ngayon ni Kiruko. Nababahala ang director dahil baka may magkasakit na naman sa mga bata, lalo na at sinasabi ng doktor na wala pa silang gamot para dito. Kaya sinabi ng director na kailangan na lang nilang itaya ang lahat sa anak nila Tokyo. Dahil balak pala ng director na lumipat ang katawan at ang anak ni Tokyo ang nais niyang lipatan, ngunit kailangan niya pang maghintay para maging 15 taong gulang ito. Pero dahil hindi na siya mabubuhay ng ganun katagal ay nais niyang si Aoshima muna ang lilipatan niyang katawan. Kaya naintindihan na ni Soatari kung bakit nito pinromote si Aoshima imbis na siya. Hindi matanggap ni Soatari ang nais gawin ng director, subalit giit nito na wala na naman daw batas sa panahong iyon dahil sa mga pangyayari. Samantala nagpapahinga si Maro dahil nahilo siya sa biyahe. Kaya kumain muna sila ng tinapay na 7 taon nang expired pero masarap pa rin. Sinabi ni Kiruko na mas tumatagal daw ang biyahe nila dahil sa mga lubak sa kalsada. At nang matutulog na sila pagsapit ng gabi ay nakakita si Maro ng usok sa malayo. Kinuha nila ang mapa para tignan kung saan ito banda at nagpasyang puntahan ito kinabukasan kung saan mas ligtas sa mga man-eater na aktibo lang tuwing gabi. Ipinakita naman na ang nakita pala nila ay isang pasilidad kung nasaan si Robin. Narinig ni Mimihimi si Oma at nakita niya itong mag-isa. Nalulungkot ang bata dahil daw walang gusto makipaglaro sa kanya dahil sa kakayahan nito. Nang makita ni Mimihimi ang mata ng bata ay nagkaroon ng mga bagay na kinatatakutan ng dalaga. Kinuha siya nito at pinagtutusok. Saka wala siyang magawa habang papalapit ang mga ito sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay dahil ilusyon lang pala iyon dahil sa kapangyarihan ni Oma. Nagising siya sa loob ng silid na nalamang hindi totoo ang nangyari. Nang makita na nandoon din si Kona dahil sa naramdaman din niya ang panganganak ni Tokyo. Sinabi niya kay Kona ang naranasan dahil sa kakayahan ni Oma, tapos pinagtapat pa niyang nakakakita din talaga siya ng mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. At kasalukuyan itong nangyayari habang kinakausap niya si Kona. Kung saan nakikita ni Mimihimi na magiging isang man-eater si Kona sa hinaharap. Paglabas ay nakita niya si Oma na humihingi ng tawad, ngunit muling tinignan ng dalaga ang mga mata niya. Kung saan muli niyang nakita ang matinding ilusyon, ngunit dahil alam niyang hindi totoo ay nagawa niya itong mapaglaho. Samantala nag-uusap naman sila Aoshima at Soatari, kung saan naisip ni Aoshima na mag-aklas laban sa direktor pero iniwasan siya ni Soatari. Kinabukasan ay nakita nila si Tokyo sa pool na ikinatuwa ng mga kaibigan.
Saka binigyan sila ng robot ng isang weird na pagsusulit kung saan makakalabas daw sila ng academy bilang mga man-eater. Labis na nag-aalala si Anzo kung ano ang ibig sabihin ng robot teacher nila dahil hindi ito masyadong ipinaliwanag. Naramdaman namang ng ibang mga bata na parang tinatawag sila sa totoo nilang pangalan nang marinig ang salitang man-eater sa robot teacher nila. Samantala si Soatari ay nag-aalaga ng anak ni Tokyo nang makitang ginawan pala nila ito ng clone. Samantala isang umaga ay hindi mahanap ni Tokyo ang shorts niya nang makita sa labas na tuwang-tuwa ang ibang mga bata dahil sinabi ng robot na makakalabas na daw sila ng academy. Ngunit isa lang pala itong panaginip. Samantala sa labas ay pinag-uusapan ng magkakaibigan ang tungkol sa pagsusulit nang maramdaman ng mga bata na may papalapit daw na panganib. Napinsala naman ng system kaya hindi nila magamit ang mga aparato. Kaya natrap ang mga tao sa loob. Tapos biglang yumanig at nakitang nawasak ang bubong ng academy. Sa present naman ay naglakad ang dalawa patungo sa lugar nang makita ang napakaraming mga tao. Nakakita sila ng makakain kaya naisa na nilang bumili pero iba pala ang ginagamit na salapi ng mga tao dito. Pinakita nito ang isang chip na siyang pera daw sa lugar ngunit makakatanggap daw sila ng 5 chips kapag nagparehistro sila sa Ministry of Reconstruction bilang mga manlalakbay. Nakita nilang naghahanap ng mga trabahador ang nasabing grupo para magsimula ulit ng bagong sibilisasyon. Kinuha ang litrato ng dalawa noong nagparehistro. Tapos natanggap na nila ang libreng chips. Itinanong na rin ni Kiruko kung nandoon ba si Robin at nalaman niyang ito pala ang namumuno sa lugar, kaya binigyan siya ng appointment ng empleyado. Nagpunta mag-isa si Kiruko sa nasabing lugar nang makita na niya si Robin sa wakas na tila ba nakakita ng isang multo. Sa pas ay nagising si Dr. Soatari na duguan at ipinagtataka din ng direktor ang nangyayari pero tila ba inaatake sila. Subalit nang mainis siya sa duwag na katulong ay tumakbo ang direktor mag-isa na siyang ikinagulat ng babae. Si Dr. Soatari naman ay hindi na alam kung sino sa dalawang sanggol ang clone dahil sa mga pagyanig. Inilikas naman ng magkakaibigan ng mga bata sa ligtas na lugar. Saka nagbalik sila sa parte ng pader na may butas para mag-imbestiga. Nang makita nila ang butas ay agad na pumasok si Mimihimi nang makita nila ang malawak na kalangitan. Napakaraming katanungan nila Kiruko at Robin sa isa't isa. Sinabi ni Robin na hindi din niya alam kung nasaan na ang doktor, at ikinwento naman ni Kiruko ang nangyari kay Yusami at sa kasintahan nito. Ikinwento ni Robin na mula nang umalis siya kila Yusami ay nahanap niya ang lugar na ito, kung saan nakahanap siya ng mga tanim na tumutubo kahit na masama ang panahon, kaya nagsimulang magpunta ang mga survivor sa kanila para may makain. At gamit daw nila ang gusaling ito para mag-filter ng ilog para sa ligtas na inumin. At dito din daw nagmumula ang kuryente na ginagamit sa bayan. Pagkatapos ay sinabihan nito si Kiruko na maligo muna at mamaya na daw sila mag-usap ulit pag mabango na siya. Habang naliligo ay ikinamangha ni Kiruko ang mga nagawa ni Robin sa loob ng maikling panahon. Samantala nakita ni Maro na iniwan ni Kiruko ang baril. Subalit matiyaga pa rin siya naghintay at bumili na lang ng makakain sa labas. Sinubukan siyang akitin ng mga chicks subalit loyal si Maro. Nang matapos ng maligo si Kiruko ay nagpunta ito sa silid para kunin ang damit. Subalit nakita ng ngiting aso si Robin na dinakma siya at nilagyan ng posos. Tapos balak siya nitong palakpakin. Nakita ng magkakaibigan ang malawak na mundo sa labas. Nakita din nila ang wasak na bakod, kaya doon sila lumabas at naglakbay. Nalaman nilang mahirap palang mamuhay dito, kaya umuwi sila Mimihimi at Shiro para sabihin sa mga kaibigan ang natuklasan. Samantala dahil hindi niya na alam kung alin ang clone sa dalawang sanggol ay hinulaan na lang ni Dr. Soatari ang ibibigay nila kay Tokyo. Naghihintay pa rin si Maro sa pagbabalik ni Kiruko, subalit nagsisimula na siyang mag-alala dahil 2 araw na ang nakakalipas. Kaya nagpunta siya sa lugar kung saan pinipigilan siya ng mga bantay. At sinabi pa ng isang bantay na baka nagpapalakpakan na ngayon ang dalawa dahil na-miss ang isa't isa. Ikinagalit ito ni Maro kaya naman hinulag niya ang 2 bantay sa ilog. Tapos sumugod siya sa planta at kinalaban ng mga bantay ng walang hirap. Samantala si Kiruko ay malungkot na nakahiga sa kama ng walang saplot. Nakita niya ang alaala ng ate niya, kaya napaisip siya kung buhay pa ang ate niya sa katawan na ito, saka nagtataka din siya sa reaksyon ni Robin noong nagkita sila. Dumating si Maro at nakita niyang nakaposas ito, nang makita na paparating si Robin kaya tinignan niya ito ng masama. Napatakbo na lang si Robin at nakita ang mga bantay na nakahiga sa sahig. Kaya siya nagpanik at sinusubukang buksan ng isang silid ngunit na-corner siya ni Maro. Kinausap siya ni Robin subalit tila tulala si Maro, kaya sinubukan niyang tumakas pero tinutulak siya pabalik. Kaya umatake si Robin subalit agad na napabagsak ni Maro. Pagkatapos ay pinagsusuntok siya ni Maro hanggang mawala ng malay. Subalit nakita siya ni Kiruko at pinigilan siyang patayin si Robin. Nagpunta naman sila Dr. Soatari kay Tokyo para ibigay ang anak nito. At pagkatanggap ay nais niyang ipakita din ang sanggol kay Kona. Nang makita si Direktor Shino na nakitang nakakalakad pala.
Nais nitong kunin ang sanggol mula kay Tokyo na nagawa pang utusan ng robot para pilit itong kunin. Dahil dito ay napalabas ni Tokyo ang kakayahan niya at humawak sa kanya ang matanda kaya naman nadamay ito sa nangyari. Samantala matagal nang naglalakad ang dalawa pero hindi pa rin sila nakakabalik sa bakod. Nadaanan nila ang isang ilog, subalit nahulog ang dalaga na siyang agad na niligtas ni Shiro. Sugatan man ng dalawa ay nakaligtas naman sila. Kaya matapos lagyan ng benda ay sinabi ni Shiro na sa tuwing nakikita daw niya si Mimihime ay nararamdaman niyang mahal niya ito. Kaya baliwala sa kanya kahit masugatan pa ng ilang ulit. Dito ay ibinigay ng dalaga sa kanya ang isang butones na may logo ng Academy. Sinabi ni Kiruko na dahil sa dami ng nangyayari ay hindi na niya kilala ang tunay na sarili. Subalit giit ni Maro na hindi nito alintana ang nakaraan niya dahil ang mahal niya ay walang iba kundi si Kiruko sa kasalukuyan. Dahil sa bilib siya sa kakayahan nito na siyang dahilan kaya sila nakaka-survive. Kaya nangako siyang poprotektahan si Kiruko. Pero giit ni Kiruko na siya ang bodyguard ni Maro kaya dapat ay siya ang magliligtas sa kanila. At ngayong nalaman niya ng manyak si Robin ay pinunit niya na ang litrato nito. Naisip naman ni Maro na kung makita niya muli si Robin ay papatayin niya na ito. Samantala sa planta ay walang natagpuan ng isang grupo at nakita din nila ang susi para sa isang silid. Pagbukas nila dito ay nakita nila ang isang babae na nakakabit sa isang man-eater. At nang makitang gumalaw ang halimaw ay agad silang lumabas. Samantala naka-recover na si Kiruko kaya magpapatuloy na sila sa paglalakbay patungo sa heaven. Subalit nagloko na naman ang sasakyan. Ngunit kalaunan ay gumana na rin at kahit napuno sila ng mga katanungan ay magkasamang naglakbay ang dalawa. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.